So good evening po sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Miss J Diaries, and kung bago ka pa lang po sa aking channel, maaaring mag-subscribe ka po at pindutin yung tiny bell para lagi ka pong updated sa aking mga bagong videos. Ayan po. So meron tayong isang liham dito na ipinadala through email, at ito ay hindi para sa mundo, kundi para ito sa isang taong matagal nang nawala. Para ito kay Elara. Kung nasaan ka man, sana marinig mo ito, or sana makarating sa iyo ang kwento na ito. So basahin natin ang kwento ng isang pusong nagsisisi, naghahanap at umaasa na may sagot pa ang katahimikan. Para sa iyo, Elara, kung nasaan ka man, buhay, patay o nasa pagitan. Hindi ko alam kung saan ko dapat ipadala to. Hindi ko rin alam kung may pupuntahan pa ang mga salitang to. Pero gabi-gabi may bumubulong sa akin. Naisulat ko ang kwentong to. Parang may humihila sa puso ko, sa kamay ko at sa alaala ko na para bang ikaw. Hindi ko alam kung buhay ka pa. Hindi ko rin alam kung sinasadya mong hindi lang magparamdam o kung may mas malalim kang dahilan kung ba't bigla kang nawala. Pero may mga gabi, Elara. May mga gabi na parang naririnig ko ang mga boses mo. Hindi sa panaginip, hindi rin sa alaala, kundi sa mismong dilim. May mga sandaling bigla na lang tumitigil ang mga orasan. Yung second hand humihinto. Tapos may malamig na hangin na dadaan sa likod ko. Kahit wala namang bintanang nakabukas, walang electric fan, pero may presensya, may amoy at may alaala. Patawad, Elara. Patawad sa lahat ng hindi ko nasabi, sa lahat ng hindi ko naipaglaban. Sa mga sandaling pinili kong manahimik kahit alam kong ikaw ang nasasaktan. Patawad kung ako ang dahilan kung bakit ka nawala. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa mundong ito. Alam mo ba, Elara, nung huling gabi na magkasama tayo, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Hindi dahil sa konsensya lang, kundi dahil may mga bagay talaga na hindi ko kayang maipaliwanag. May mga ilaw kasi na kusang namamatay tuwing binabanggit ko ang pangalan mo. May mga litrato mo na biglang nagkakaroon ng gasgas sa mukha. May mga tawag sa telepono na walang boses pero alam ko na ikaw yun. At minsan may amoy ka sa hangin, yung pabango mong ginagamit tuwing may lakad tayo. Pero wala namang tao sa paligid. Minsan, may dumaan na lingaw-ngaw sa bintana. Patawad ang laging sambit. Parang boses mo pa rin ang naririnig ko. Sigurado ako doon. Pero nung lumapit ako, wala namang tao. Isang peraso ng papel lang ang naiwan sa sahig. Walang sulat pero basa ng luha. Hindi ko alam kung multo ka na, Elara. Hindi ko rin alam kung galit ka pa rin sa akin. Pero kung sakaling hindi ka na kabilang sa mundong to, sana kahit sa kabilang buhay marinig mo to. Patawad, Elara. Patawad kung hindi kita naipaglaban. Patawad kung hindi kita nasundo nung huling beses mong sinabing hintayin mo ko. Patawad rin kung ako ang dahilan kung bakit ka naglakad pa uwi. Kung bakit hindi ka na nakauwi. Hanggang ngayon, Elara, walang nakakaalam kung nasan ka. Walang bangkay, walang balita, pero ako alam ko, may kulang sa mundo ko. At yung kulang na yon ay ikaw. May mga gabi na parang may tumitingin sa akin mula sa salamin. Hindi ako, hindi rin anino, pero may mata. May lungkot at may galit, at minsan ay may luha. May isang beses habang naglilinis ako ng lumang drawer, may nakita akong sulat. Hindi ko naman sulat yon. Hindi ko rin alam kung paano napunta roon.
Pero pamilyar ang letra, pamilyar din ang amoy, pamilyar yung sakit. Hindi mo ako hinintay. Yun ang nakasulat. Walang pangalan, walang petsa, pero alam kong sa'yo galing yun. At mula noon, parang may nagbago na sa bahay. Parang may gumagalaw sa gabi, parang may naglalakad sa hallway, parang may nagbubukas ng pinto kahit nakalak naman. Hindi ko sigurado kung multo ka na. Hindi rin ako sigurado kung galit ka pa rin sa akin. Pero sigurado ako sa isa. Hindi pa ako tapos humingi ng tawad sa'yo. Kung multo ka man, sana dumalaw ka. Kahit isang beses lang. Kahit sa panaginip. Kahit sa salamin or kahit sa likod ko habang nagsusulat ako nito. Kung buhay ka pa, sana marinig o mabasa mo to. Sana malaman mong hindi ako tumigil sa paghahanap. Hindi ako tumigil sa pag-iyak at hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad. At kung wala ka na talaga, kung nasa kabilang dako ka na, sana sa pagitan ng mga mundo, makarating sa'yo tong sulat na to. Mahal pa rin kita. At kahit takot na ako sa mga nangyari, mas matindi pa rin yung takot ko na hindi mo malaman na nagsisisi ako. May mga gabi na may kumakaluskos sa ilalim ng kama. May mga sandaling bigla na lang bumabagsak yung mga libro sa shelf. May mga oras din na parang may humahawak sa mga balikat ko pero wala namang tao sa likod. Minsan may naririnig akong tawa, yung tawa mo. Yung tawa mong may halong inis, lambing at lungkot. Pero hindi ko alam kung saan yun galing. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam. May isang gabi nagising ako sa tunog ng piano. Hindi ako marunong tumugtog. Wala rin akong kasama sa bahay. Pero may tugtog akong naririnig. Para sa'yo, sabi mo noon. Kapag wala na ako, tugtugin mo to. Pero hindi nga ako ang tumutugtog. Ikaw. At nung lumapit ako, may nakaupo sa harap ng piano. Hindi ko makita ang mukha. Pero pamilyar naman yung likod sa akin. Pamilyar yung buhok. Pamilyar yung lungkot. Patawad, sabi ko. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya nagsalita. Pero tumugtog siya ng huling nota. Tapos na. Wala na. Tahimik na ulit ang bahay. Hindi ko alam kung guni-guni lang lahat ng to. Hindi ko rin alam kung dala lang ng guilt. Pero kung totoo man, kung multo ka na nga, sana maramdaman mo to. Sana maramdaman mong nagsisisi ako. Sana maramdaman mo na mahal pa rin kita. At sana maramdaman mong hindi ako tumigil sa paghahanap. At kung sakaling may pagkakataon pa, kung sakaling may daan pa pabalik, sana bumalik ka. Kahit isang gabi lang. Kahit isang saglit lang, kahit isang yakap lang, Elara. Kaya ko to ipinadala kay Miss J, hindi para sa mundo, para sa'yo to. Para sa pagkakataong baka sakaling duman ka, baka sakaling mapadaan ang mata mo, baka sakaling marinig mo ang tinig ko sa pagitan ng mga luha ng iba. Kung multo ka na, Elara, sana dumaan ka sa panaginip ko. At kung buhay ka pa, sana dumaan ka sa inbox ko. Kung wala ka na talaga, sana dumaan ka ulit sa puso ko kahit saglit lang. Again, patawad, Elara. Mahal pa rin kita. Ako na hindi ka pa rin tinigilan hanapin. Ayan, so ang sakit ng kwento mo, ang sakit ng sulat mo para kay Elara. Ayan, so kung buhay ka pa, Elara, ayan, naghihintay ang inbox niya sa'yo. Kilala mo naman siguro kung sino yung sumusulat nito. At kung sakali na wala ka na dito sa mundo, alam ko na tahimik ka na. Ayan. Sana lang
malaman mo na mahal ka pa rin ng taong sumulat nito. Ayan. So, ayan. Salamat sa sulat mo. Anonymous po yung nagsulat. Hindi ko po alam kung sino siya. Kasi hindi naman po nakalagay dun sa email. Naka-unknown po kasi. So, ayun. Kung may mga stories po kayo na gusto kayong ibahagi sa channel na ito, maaari nyo po akong i-message sa aking FB page or sa aking email. Naka-flash po sa ating screen ngayon. Ayan. So, hindi pa po ako makakapag-live ngayon. Maybe sooner, ilalive po nating basahin yung mga messages or yung mga stories po galing sa ating mga sender. Ayan. So, yun lang po. Good night and God bless.